Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Graceville, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang mabait na lingkod punong barangay. Ang ating butihing nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan. Dito po sa Barangay Graceville, City del Monte, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod ay ginagalang punong barangay, Kapitan Milencio Len Garcia. Kap, kumusta na po kayo? Ay, mabuti naman po at masayang naglilingkod sa aming barangay sa Graceville. Wow, okay. Pero may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa pagbabalik niyo pong muli ang ating nasasakupan na barangay? Una, excited. Siyempre, ako po'y dati ng Opo. kapitan dito. No? So, 3 term ako naging punong barangay. Nagkaroon ako ng gap na 5 years. At sa aking pagbabalik ay siyempre panibagong lakas, panibagong inobasyon para doon sa pagtulong sa aming mga kababayan dito sa Barangay Graceville. Kaya excited ako na mapaglingkuran sila. Alright, okay. Pero kapunahin po natin regarding for the peace and order, kumusta po ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating barangay sa ngayon? Ang Graceville ay sa buong Bulacan ay, kung di ako nagkakamali, mga pangatlo Opo. na pinakamalaking populasyon. Umabot po kami ng mga 50,000. Baka ho sa PSA, sa survey, mas tumaas pa. Dahil meron po kaming portion dito na NHA resettlement area, yung Towerville Phase 6A, at yung SRCC, at yun din yung Pleasant View, residences, nasakop ng aming barangay. So, ibig sabihin, malaking populasyon, Opo. malaking problema sa peace and order at sa iba pa. So, sa ngayon ay patuloy yung ginagawa naming sasaayos, pag-response, pagdating doon sa usaping Barangay Anti-Drug Abuse Council. Very Opo. active po. Katunayan, every week ay meron po kaming session na ginagawa kasama po ang PNP, ang ating pong City Health, at gayon din po yung ating Office of the Vice Mayor din, na namamahala pagdating po dito sa usaping mga drugs. So, yun po ay order po ng national government, ng DILG, na bigyan ng pagkakataon itong mga naliligaw na landas na ma-rehabilitate at kung kinakailangan bigyan ng tulong pinansyal at pangkabuhayan, ay yun po ang ginagawa po ng ating pamahalaan at ng Barangay Graceville. So, kinakailangan kasi proactive na ho, na magawa ng paraan. So, sa mga darating na buwan, meron ng ilang mga gagraduate Okay. doon sa mga talaan na listahan po ng PDEA. So, yung target po namin na hopefully pabilang ko kami sa drug-cleared barangay dito sa Barangay Graceville. Alright, okay. So dito naman po tayo, Kap, regarding sa kalinisan, dahil sa pag-iikot ay nasadyang napakalinis ng Barangay Graceville. So ano po ba ang ating sikreto dito para po manatili po ang kalinisan, lalo po sa ating napakagandang barangay? Gaya ng binanggit ko, malaki yung barangay, kailangan magtulong-tulong. Yes, opo. So, meron naman tayong mga homeowners, halos nasa 35 po ang mga homeowners natin dito. So, katulong natin sila, ang mga pangulo, ang mga opisyalis ng bawat homeowners. Katulong natin sa pagpapatupad ng RA 9003. So, pero sa natuklasan ko, na napaka-effective po nung sama-sama na kumikilos, at napaka-effective din yung pag-enforce. So, wala tayong choice. Talagang mag-enforce po tayo doon sa ayaw sumunod sa kalinisan. Katunayan, ang Sangguniang Barangay ay nagpasa ng resolution at baka maging ordinansa din, Opo. na inuuna po namin ang lahat po ng mga naglilingkod sa Barangay Graceville para ho doon sa sinasabi nating pagpatupad ng batas na yan. Katunayan, ang aming mga environmental police ay pinuntahan ng mga barangay council, ang kanilang mga bahay, kasama na po ako doon, kabilang na ako doon, at lahat po ng mga kawani. At yung lahat po naman nag-violate ay binigyan ho ng mga citation, at pinagmumulta. So gusto namin ipakita sa pamahalaang barangay na ito na hindi po kami exempted, kasama rin po kami dyan. At after namin ay yung mga dadako na kami sa mga homeowners, at doon sa mga opisyales, at down po doon sa mga mamamayan. So para at least fair. Baka sabihin po kasi ng mamamayan, pinagdidiskitahan lang sila o pinag-iinitan. Hindi po, kabilang po kami dyan. So marami na mga nagmulta sa amin dito, mga kawani. At yung mga bawat department namin dito ay binibigyan ng mga notice, kapag may mga paglabag. So, mahalaga na
ma-educate sila. Pero mahalaga rin no, na ma-enforce kung ano yung batas, dapat may patupad. Ano. Kasi Oh. kung hanggang lecture lang po Opo, tayo at opo. wala tayong hindi natin isasabuhay, baliwala po. Okay. So, pero kung para sa inyo, Kap, regarding naman po sa inyong mga programa sa pagbalik niyo pong muli, so ano-ano po ito? Ang nabanggit ko po sa iyo na ever since meron po kaming 6 Opo, opo. program. Yes, opo. Livelihood, education, training, services, Mm-mm. good governance at opportunity for all. So sa pangkabuhayan namin ay kinakailangan namin mabigyan sila ng trabaho. Mm-mm. At ang isang paraan po namin diyan ay maging local peso. So existing na po yan, meron kami in charge po diyan, Kami pong BTEC, tsaka livelihood coordinator na walang ginawa kundi magkagalap ng trabaho. At gaya kanina ay merong in-announce na opportunity doon sa mga skilled workers. Opo. Dito sa amin dahil meron pong ginagawa yung MRT, so dito sa amin nakalocate yung pinaggagawaan ng isang company na para maitapos tong MRT na to. So malaking pangangailangan ng manpower. So yun po, endorso po namin doon. At saka iba po pong mga trabaho ng mga call center, dahil may mga establishmento kami dito, may mga call center. Opo. At kayo din, meron po kami rito mall, gaya ng EB Mall, at Shop and Ride. So doon kami nakipag-ugnayan. So kung meron yung national, local, barangay, meron din mga job fair na ginagawa at yung job matching ay pinapractice po namin yan. At kasabay po nito ay tuloy-tuloy, Sabado, Linggo, every weekend ay meron po kami mga pa-training, kasi meron po kami pesta sa barangay, sa barangay Graceville. So isa po kami ng mga driving, so susunod po yung mga iba pong mga training na nangangailangan ng mga malaking demand para po sa trabaho. Alright, okay. So, continuous lang po, Kap. Continuous. Okay. Pero para sa inyo, Kap, sa pagbalik nyo nga pong muli, so ano po ang karagdagan nyo pong priority, lalo sa pag-unlad ng barangay natin? Alas lahat naman, Grabe ko sa inyo, pangkabuhayan, yung edukasyon, So, ang ganda naman dito sa lungsod, kay Mayor Arturo Robes, kay Congreta Robes, ay halos libre ang pag-aaral po dito sa San Jose. Opo. At kami naman sa barangay, meron kaming scholarship din, bukod sa SK po namin, ang barangay under po ng Gender Development, nagdaan po kami ng pondo para sa scholarship. Opo. At ang tawag ho namin dun sa mga OSY natin, na ngayon ay nag-enroll sa Alternative Learning System, alas po rin naman, yung libre uniforme, supplies, training, at scholarship. Silang priority once na nakapas sila para makapag-enroll sa kolehiyo. So yun yung mga innovation. At meron kaming sarili pong restaurant dito sa barangay, programa po ng senior citizen. Opo. So kami nagdaan ng pondo sa kanila na halagang 50,000. Opo. Sa PWD, ganun din, 50,000. At sa solo parent, 50,000. Pangkabuhayan na para at least din na sila nagiging palaasa sa gobyerno. So, pagyamanin po nila ito at may convert nila sa pangkabuhayan para na sa gayon ay bandang huli, hindi lang sila yung dapat na bigyan ng tulong, kundi sila rin ay tumulong sa kapwa na sa abot nilang makakaya. So, yun po yung mga ilang mga programa na gusto naming may patupad ng mabilis. Nakalimutan kong banggitin kayo meron din kami mga programa para do sa cleanest and greenest subdivision. O mga area. Nagdaan din po kami ng pondo rito, ng award. Para ko lang sa gayon ay hindi na kami lagi lang na naglilinis. Hindi ang buong mamamayan ay mag-contest kung paano maging malinis, mag-contest para makaiwas doon sa mga dengue, mag-contest para doon sa mga ligaw na mga aso na mapanganib sa ngayon. At gayon din po doon sa sakit na galing sa daga. So marami po. So yun po yung mga nakikita na yung mga innovation na so makita ng patimpalak, ganahan at kumilos itong ating mga mamayan. At hindi lang tayo laging magsisermon sa kanila. Okay. Pero regarding nga po sa ating infra, lalo po sa ating mga pagawain, ayan sa iba nating mga proyekto dito, Kap. Sa infrastructure, ang innovation namin yan, siguro makikita rin yan doon sa aming likod ng stage. Pero kaming harvester, yung rain harvester. So,
dahil lagi tayong naghahanda, no? Tapos pagdating sa El Nino, sa mga ano, so meron po kaming ganyan, ano, na makikita nyo yun, so, kahit videohan nyo yun. No? At kasabay po rin ito, swerte ko kami dahil na meron po kaming solar water filtration system, no? Wow. Potable, direct Opo. yung iinumin. Ano? At tulong naman yun ni Congresswoman Rita Robes. Ano? At gayon din po yung sarili po namin City Health Center na halos matatapos na po ngayon. Ano? At pag umuwi po kayo dito, makikita po ninyo, meron kami sariling Eco Park. At yung halaman dito, hindi lang naman edible din naman. No? Kasi may mga gulay-gulay din po kami dito. No? Yung urban gardening ho namin dito. At meron po kami sariling palaisdaan dito, kung makikita ho ninyo. No? At siguro nakasilip yung siguro, may bangka-bangka dyan. No? Na pakita namin ng kayang mabuhay. Basta't masipag ka lang, basta't meron ka lang innovation, gawa ka ng paraan. Yes, Yan po yung dating tambakan ng basura ng araw kasi catch basin kami dito. Ngayon, na-convert po namin sa isang magandang eco park. Ano? So, ayan, nakita niyo nandiyan din yung yung ALS Center po namin, ano, at mga iba-ibang mga gender development training center na lahat ng mga event dito nandiyan. Siguro napansin mo rin, meron kami mini theater, ano, pinapaayos po namin ng maayos, no, para maging presentable. Ano. At magkaroon din po kami ng innovation din sa opisina ng Lupong Tagapamayapa dahil doon namin nadalhin sa Eco Park, ano, para at least kung yung away ng asawa, pag may konting sigalot lang, yan, pwede silang magbangka-bangka muna dyan, usap sila. No? At malapit sila doon sa restaurant ng mga senior citizen, no? Magkape-kape muna sila ron. Malay mo, magkasundos mo, magkita na muna ka. So, medyo iniipaw mo natin, ano? Para nang sa gayon ay doon pa lang sa paligid, sa environment, makikita nila na wala naman dapat pagtalunan, pag-awayan, ano? Basta maayos yung kapaligiran mo at maganda ang pangangasiwa ng sigalot. No? Madaling maiayos po ang lahat. Ano? So, marami tayong mga prioridad. Ano? Pero siyempre, hindi naman ganun kalaki ang ating pondo. Limitado lang. Ano? Kaya kung ano yung makakaya at yung outside sourcing, siya po natin ginagawa. Alright. Kung nanonood po ngayon ka pang inyong mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Una ay mahalaga no, na ang inyong pong boses din, ano, ang inyong panukala, ang inyong pong mungkahi. Hindi naman lahat ng ginagawa ko namin dito sa barangay ay tama. Kaya kami, kung mapasin po ninyo, ay lagi kami nagla-live para ulit sa gayon, narinig po namin ang inyong komento. Dahil sa komento po na yan, dyan kami matututo. Diyan po namin malalaman, no, kung ano po yung mga kasulok-sulokang problema ng ating barangay at mga hinaing na galing po sa inyo. No. So, makaasa naman po kayo, no, na lahat po ng pwede nating gawin para sa ikabubuti ng inyong kalagayan. No. Pagdating po sa pangkabuhayan, sa kalusugan at iba pa, no, ay handa po kaming tumulong, siyempre, katulong din po ng ating pamahalaan at ang ating local government sa panguna po ni Mayor Arthur Robes at ni Congresswoman Rita Robes. Okay. Ano naman po ang inyong mensahe sa inyong masisipag ng mga barangay worker at isama niyo na po ang inyong mga kagawad dito? Opo, ayun po. Ang namin, kung mapansin ninyo, siguro nakita niyo po kami ng aming mga barangay police, di ba, no? Pagkakamalan. Sadya napakaganda talagang para silang nasa sa ward din, para ganun. Kahit na elementary lang mo yan, high school lang po yan, ay gagalangin po natin. Ano? At sa kanila, mag-reflect din po sa kanila yan. No? Dahil kasi sa kanilang pananamit, no? At sa kanilang pagsiservisyo, kinakailangan presentable naman po sila. No? At yun nga ay meron ho kaming mga weekly meeting ng mga division head, ano? Para hindi lang nakasentro ang pagpapatakbo ng ating barangay sa punong barangay at sa mga kagawad. Kung hindi kabilang po sila, no? May mga division head po kasi kami na sila ho tumitingin, ano? Doon sa mga maayos na serbisyo, no? Gaya po ng General Services Office po namin. So hindi na kami kinakailangan masyadong magiging palahingi ng tulong dahil meron kami sariling taga-ayos ng mga drainage dito, mga nasisirang mga patwa, kung ano man, ano? At kami na ho ang gumagawa, ano? At ganyan sa mga paghulingawan ng mga aso na yan, ano? At sa mga iba pang mga gawaing pang-barangay, ano? At siguro makita ho ninyo doon sa aming pag-i-issue ng mga dokumento, halos nga nalilibre na ako, kaya minsan medyo nababawasan yung aming
income dahil Opo. sa indigency, no? At meron kaming nag-serve din po kami doon ng free coffee, no? So, Wow. doon sa malamig, komportable po Opo, sila, opo. no? Kasi naniwala tayo na kaya tayo nandito ay para sa kanila. Kaya dapat mapagsilbihan natin sila ng maayos. Alright. Let's go for Unlimited Progress. Arias, ano sa inyo? Wow, alright mga kaparehas, yan po ang ating butihing lingkod po ng barangay na ayon po ayon po kay Kap, tulong-tulong at manatili po ang respeto sa bawat isa, lalo po sa mga naglilingkod dito po sa kanyang nasasakupan na barangay. Magandang araw po mga kaparehas, nakapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay, Kapitan Melencio Len Garcia, dito po sa barangay Graceville, City of San Jose del Monte, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas, Lee Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hanggat gusto mo. Salamat po. God bless.